Good morning po sa bawat isa. Pwede bang tayong lahat ay tumayo? Ayan, minsan pa, pwede bang pakingitian? Pakibati naman po yung kaya nating abutin dyan sa ating mga gilid, sa harap at likod. Ayan, handa na ba tayong magpuri sa Panginoon? Sige po, pwede bang pakitaas yung kamay ng mga handang-handa na magpuri sa Panginoon. Pwede bang ipalakpak natin yung mga kamay na yan para sa Panginoon? Hallelujah, Lord. We give you praise, God. Come on, open your lips and shout your praises and thanksgiving to our God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we give you praise. We give you glory, Lord. Oh, we honor you in this place. Hallelujah. Hallelujah. At kapatid, kung may mga bagyo ka mang dinaanan sa umagang ito, just trust the Lord. Just praise Him dahil pinagtagumpay ka niya. Amen. So come on, give praise to God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, let's praise Him. Palakpak natin mga kamay na yan para sa Panginoon. Hey, hey, hey. Oh, we worship you, Lord. Oh, rejoice in the Lord, church. Rejoice. Hallelujah. And all together, let's sing. Your ways are higher, so we trust in you. You're always faithful, and you bring us through. You are greater than anything that comes our way, so we will follow where you lead. Say, we look to you. Whatever comes our way, we look to you. And we'll never turn away. Come on, let's sing. Jesus, I will fix my eyes on you. Amen. Through every season, I will look to you. 'Cause you are greater than anything that comes our way. So we will follow. Where you live, we look to you. Whatever comes our way, we look to you. We'll never turn away, we look to you. Whatever comes our way, we look to you. And we'll never turn away. Say, you're the God who makes a way. Come on, declare it. To be known. Amen. That's who He is. He always brings us through. So we will. Amen. Declare it right now. You're the God who makes a way where there seems to be no way. You're the one who brings us through. Amen. Oh, you're the one who makes a way. Oh, when it seems to be no way, you always bring us through. So we will look once again. You're the one who makes a way when there seems to be no way. You're the one who brings us through. So we will look to you. We look to you. Come on, church. Whatever comes our way, we
thoughts and your ways are higher than ours. So we will just put our trust in you, Lord, in whatever season. Lord, hindi mo kami pinabayaan. You always bring us through, Lord. Salamat. Salamat. So God, just allow us, Lord, na patuloy na sumamba at magpuri sa iyo sa oras na ito. Kapatid, minsan pa, napatunay at paalala na sa pagtayo natin ngayon, it is a reminder and a proof that God has brought us through. Sa anumang mga pinagdaanan natin ng mga nakaraang araw, nagdaang isang linggo, truly, it's all because of the Lord, by His grace, His goodness, His faithfulness, kaya tayo ay narito pa rin hanggang ngayon. Kaya kapatid, karapat-dapat lang na handugan natin ang pasasalamat at pagsamba ang ating Panginoon. He's been faithful. He's always been faithful. Kaya hindi tayo tatahimik lang ngayon, church. Hindi tayo manunood lang ngayon. We will worship our God. We will worship the Lord. And today, kapatid, let us come humbly before the Lord. Lumapit tayo na may pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Let Him be your God. Let Him be the Lord in your life. So God, sa paglapit namin, kami nagpapakumbaba at ibinababa namin, Panginoon, yung aming mga sarili. Lord, umupo ka sa trono ng aming mga puso. Lord, sa umagang ito, habang kami sumasamba, dalangin naming patuloy kang maghari sa mga buhay namin. Ikaw ang maging Diyos. Ikaw ang manguna. So church, as we sing, as we worship the Lord, allow Him to sit at the throne of your heart. Let Him be the Lord. Lord. So Jesus, just open your hearts, church. Open your lips in worship. Declare this over your life. Ask God. Ask God. As we worship, Lord, build your throne. Hallelujah, Lord. Jesus, we enthrone you. We proclaim that you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. Come on, let's sing. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Come on, let's sing once again. Jesus, we enthrone you. Jesus, we enthrone you. Yes, God, and once again, we proclaim that you are King. That you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship,
shall build your throne. And as we worship build your throne, come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus and take your place. So Lord, come and take your place, 'cause you alone are God. You alone are Lord. Take your place, take your place. Come and reign in us. So Lord, come and reign in us. You alone are God. Oh Jesus, Lord, come on, just give him worshiping. Let him be your God. Lord, we acknowledge you, our Savior, our King, our Lord, our God. It is you, Lord. So we declare it. Our God, He lives forever. He reigns with power and love. Let earth bow down before him, for he is exalted. So we sing, we look to Yahweh, Yahweh. Forever Yahweh, Yahweh. Oh Lord, so Jesus. Let's sing. Our hope is God Almighty. His love is greater than all. So right now, church, lift high the God of heaven. Come on, all of us, and give all the honor. Yeah. We look to Yahweh, Yahweh. Forever, say, He shall reign. He
opportunity to worship the King of Kings and the Lord of Lords. Lord God, thank you, Panginoon. Thank you once again that we are alive, Lord. We have been healed because of you, God. Thank you for this day, O Lord. Thank you, Lord. Lord, salamat, Panginoon. Minsan pa sa oras na ito, Lord God, marapat lamang, Panginoon, na ikaw, Lord, ay maparangalan sa lugar na ito, Panginoon. Marapat lamang, Panginoon, na maitas ka sa aming mga buhay, Lord God. Kapatid, pwede mo bang minsan pa ibigay yung pasasalamat, yung papuri mo sa Panginoon? Siya'y karapat-dapat na maitas. Focus your eyes in the Lord. He is good. Kailanman hindi siya nagkulang sa buhay mo. Kailanman hindi kanya pinabayaan. Kapatid, purihin mo ang Diyos. Itaas mo yung mga kamay mo. Isigaw mo ang pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. By your name, Panginoon, by your blood, Lord God, we have been healed, Lord. By your name, Panginoon, all the works of the enemy is broken, Panginoon, in our lives, Panginoon. Salamat, Lord God, because in your presence, we are secured, Lord God. We are safe in you, Panginoon. We are healed because of you, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na minsan pa, Lord God, ikaw yung maghari sa bawat buhay namin, Lord God. Ikaw yung maupo sa trono ng aming mga puso, Lord God. Hindi kami yung uupo, hindi kami yung masusunod, kundi ikaw, O Diyos. Ikaw yung maghahari, Lord God, ang Diyos, ang driver ng buhay namin, Panginoon. Lord, we desire na ikaw, Panginoon, ang kumontrol because we know, Lord God, if you are the driver, Lord, dadalhin mo kami, Lord God, sa pastulan, Panginoon, na kung saan, Lord, green, Panginoon, wala na kaming hahanapin pa, Lord God. Salamat, Panginoon. Sa oras na ito, minsan pahayaan mo, Lord, na maitaas ka sa lugar na ito, Lord God. Sa pamagitan ng aming pakikinig, Panginoon, ika'y patuloy na ma-value, Lord God. Ikaw patuloy na maitaas, Panginoon. Ang bawat salita mo, Lord, mamunga ito sa aming mga buhay, Lord God. Allow our trust to you, our faith to you. We depend, oh God. Ito'y mas maging malalim, mas mamunga, Panginoon. In Jesus' name, Lord God. Pagpalain mo po, Panginoon, ang maghahayag ng iyong salita sa umagang ito, Lord God. Ikaw ang patuloy na mag-anoint sa Kanya. Ikaw ang manguna, ikaw magbigay ng wisdom, Lord God. And your voice, Panginoon, ay marinig sa pamamagitan ng Kanyang buhay, Panginoon. In Jesus' name, oh God. Salamat, Panginoon. We claim, Lord God, and we declare, Lord, na ang bawat pagtitiwala sa umagang ito, Panginoon, ay patuloy na mas mapapatibay, Panginoon. Mapapatibay sa pamamagitan ng iyong mga salita, Lord God. Allow us to experience your breakthrough, Lord God, in Jesus' name. Allow us to bring the victory, Lord God, back to you, Panginoon, in Jesus' name, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Muli tinataas ka namin, Lord God. Pinaparangalan ka namin, Lord. Muli, ikaw lamang ang mapagkakatiwalaan, Panginoon. Ikaw lamang ang masasandigan, Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, na siyang nandiyan para sa amin. Ikaw lamang, Lord God, ang hindi nang iiwan. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan, Lord God. Sa iyo ang lahat ng papuri. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. And everybody will say, Amen. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Ngayon po ipagtatapos ng ating pag-aaral dito po sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Salamat po sa Panginoon na ito po ay napakahalaga nitong verse na ito, lalo na po sa panahon natin ngayon. Muli, amen, na ito po ay ito po ay life memory verse na. At nawa lahat tayo maging life memory verse natin ito. No, na ito pong Proverbs 3, 5 to 6. No, kasi po napakahalaga ito lalo na po sa panahon natin ngayon. Ulitin ko po, wala na tayo sa umpisa, wala na tayo sa gitna, nasa dulo na po tayo. Amen? Kumbaga sa basketball, last 2 minutes. At ulitin ko ulit, hindi na nilalaro. Sabi mo nga sa katabi mo, wag mong laruin ang relasyon mo sa Panginoon. Amen? Hindi na nilalaro yung ating spiritual na buhay.
Sinusurbol na yan, kapatid. Amen? Hindi na yan. Wag natin sayangin ang oras. Amen? Napakahalaga. Kaya ito po ay yung trust God with all your hearts. Nawa, yan ang kalagayan ng buhay mo. Naniniwala ako, sinusurbol mo ang buhay mo at ang pamilya natin kapag tayo nagtitiwala ng buong puso sa Panginoon, sinusurbol mo yung buhay mo. Yung assurance of salvation and eternal life. Maniwala ka doon. Nasa iyo yan, kapatid. If you trust God with all your heart and lean at your own understanding. Amen? Palakpakan natin si Lord, kapatid. Tayo pong lahat ay magsitayo. At umpisahan natin po sa pagbasa ng scripture, ng ating pong text na binibigyan diin ngayon. Amen? Na pag binasa lang natin siya at hindi natin siya pinagbulay-bulayan, kapatid, hindi natin makikita yung sobrang kahalagahan itong text na ito. Sige po, let's read it. Lahat po tayo. 1, 2, 3. Trust in the Lord with all your heart and lean at your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Ulitin po natin. Trust in the Lord with all your heart and lean at your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Father God in heaven, thank you, Lord. Tulungan mo kaming ma-memorize namin yan. Iukit mo po yan sa aming mga isip at puso, Panginoon. Salamat po sa paalala, Panginoon, na itong text na ito ay napakahalaga. Proverbs 3, 5-6, Panginoon, even 7, Lord, ay napakahalaga sa panahon namin ngayon. Ang pagtitiwala ng buong puso sa iyo ay napakahalaga. Tulungan mo kaming makita namin, mailagay ang aming sarili sa pagtitiwala ng buong puso at lubusan at hindi nananangan sa sariling karunungan. Bless your people today, maintindihan namin ang kahalagahan ng text na ito sa buhay namin, sa pamilya namin, lalong-lalo na sa panahon na ito, Panginoon. We give you praise, O God, and bless your people in Jesus' name. Everybody say amen. Amen. Palapakan natin si Lord, kapatid. So magandang tanghali po muli sa bawat isa. So ito po, kapatid, amen. Gusto ko po panoorin muna natin itong video kasi we are in the last days. Amen. Na napakahalaga makikita natin ano ba nangyayari sa last days. Nasa last days na nga ba tayo? Totoo ba yung sinasabi ni Pastor na sa last days na tayo? At dito sa video na ito, hango sa salita ng Panginoon, makikita natin na nasa last days na tayo. Amen? At sige po. But understand this. In the last days, there will come times of difficulty. For people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness, but denying its power. Avoid such people. Palapakan natin si Lord. Amen. So, importante po yung paalala na yan. Nasa last days po tayo. Sabi mo sa katabi mo, nasa last days na tayo. Amen? So, kaya po, napakahalaga na yan po'y paalala lang sa atin. Salamat sa salita ng Diyos na talagang ginagabayan niya tayo. Napakahalaga ng salita ng Panginoon. At nakita po natin doon sa video na yan, no? Kung babasahin ko po sa inyo, sa mababaw na pagkaunawa, kapatid, maintindihan natin yung 2 Timothy chapter 3, yung video na yan. Sabi po dito, the last days, remember this, in the last days, there will be many troubles. Sabi doon, difficult times. Amen. Hindi maalwan. Grabe, no? Sabi ng verse 2, because people will love themselves. No, mahirap nga yan. Yung anak mo, minamahal niya, sarili lang. Yung mister mo, minamahal niya, sarili lang. Yung misis, minamahal, sarili lang.
Yung mga anak at yung mga kaibigan, minamahal sarili lang. No? Yan ang last days. Because people will love themselves and love money. Brag and be proud. No? Mayabang at mapagmata. They will say evil things against others. Nagsasalita sila ng mga masasamang salita sa kanilang kapwa. Amen? Nangyayari po ba sa atin yun? Nakakapagsalita po tayo ng masama sa ating kapwa? Na makikita mo sa buhay mo, nasa last days na tayo. So bakit ako nagsasalita ng masama sa kapwa ko? Ang totoong mananampalataya, hindi nagsasalita ng masama sa kapwa. Amen? But kung nagsasalita tayo ng masama sa kapwa, tanda yan, nasa last days na tayo. Amen? Be reminded of God's word. Kaya sabi niya, they will say evil things against others, will not obey their parents. Di sumusunod sa magulang. Amen? Tama ba? May mga palatandaan yan. Bakit ang hirap na? Huwag ka na magtaka. Kung may mga nakikita tayo o nararanasan natin na mga anak ayaw sumunod sa magulang. Nasa last days na nga tayo. Tatandaan niyo po yung word. Pag nakikita niyo ito, ano sasabihin natin? Nasa last days na nga tayo. Amen? Ano pa? Or be thankful or be kind of people God wants. Gusto ni Lord maging mapasalamatin. Gusto ng Lord maging mabuti tayo. Pero hindi natin nakikita. Talagang nasa last days na tayo. Amen? Be reminded of God's word. Verse 3, they will not love others. Hindi nagmamahal sa iba. Sarili nga lang eh. Will refuse to forgive. No? Tinatanggi nila ang hindi ka agad nagpapatawad. Amen? Kaya kung naintindihan natin to, ito yung mga sinasabi, gawin natin yung sinasabi ng Panginoon. Kaya pag mayroong nagkasala sa atin, patawarin mo na kaagad. Huwag ka na maghanap ng anong dahilan. Kasi talagang ang diablo, diyan kumikilos, gagawa siya ng tatayuan mo para makapanindigan kang huwag mapatawad. Kasi ayaw niya makapasok ka sa langit eh. Ayaw niya magkaroon ka ng kaligtasan. Amen? Amen? So kaya pag may nakapag-exercise natin yan, kahit maliit lang, sige, okay na yon. I forgive you. I-release natin lagi yon. Yan kasi ang hahad lang sa atin para hindi tayo makapasok sa langit, yung hindi pagpapatawad. Because God is a forgiving God. Satan, hindi po siya mapagpatawad. Espiritu kasi ng diablo yun eh. Kaya hindi siya humingi ng tawad sa Panginoon. Hanggang sa dumating na yung panahon na siya po'y nahusgahan na. Kaya ang diablo, kahit humingi ng tawad, wala na po siyang magagawa. Pero sabi mo sa katabi mo, ikaw, hindi ka pa nahusgahan. Amen? Ano po ibig sabihin nun? Kahit anong kasalanan, kahit gaano kaitim, karumi, yung kasalanan na gawa mo, maniwala ka, mapapatawad ka pa. Nag-iisa lang ang nahusgahan. Kapag palapakan natin si Lord doon. Yan po ang mangyayari sa huli. No? Hindi sila nagiging mabuti. Sila po nagpapatawad. They will not love others, will refuse to forgive, will gossip, no? Naninira, sinisiraan ng kapwa. Yan po ay gossip at yan po ay palatandaan na sa last days na nga tayo. Amen? Will not control themselves. Hindi nila makontrol ang sarili. Talaga naman. Ano po ibig sabihin nun? Pag hindi tayo nagtiwala ng buong puso sa Panginoon, isang araw hindi mo na kayang kontrolin ang buhay mo. Nakukontrol mo pa ba? Nakukontrol pa ba? If you trust God, yung buhay na yan, nakukontrol. Why we need to trust God with all our hearts? Kasi dahan-dahan pinatitigas ng diablo ang puso ng mundong ito. Amen? Na isang araw hindi na siya makontrol. Paano pa yun maliligtas? Hindi na makontrol. Amen? Kaya habang nakukontrol pa, pag nagtiwala ka lalo sa Panginoon ng lubusan, makukontrol ni Lord yan. Give God the full control of our lives. Huwag mong kontrolin ang buhay mo. Ipakontrol mo sa Panginoon. Palapakan natin si Lord dyan. Hallelujah! Amen? They will be cruel. Will hate what is good. Grabe, magiging brutal. Magiging masama. Malupit. Mahirap talaga yung malupit Will hate what is good. Biro mo yun? Darating isang araw, pag hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon, magtataka ka na lang, makikita mo na lang. Galit ka sa mabuti. Galit ka sa mga mananampalataya. Galit ka sa mga born again. Galit ka sa tama. Ayaw mong pakinggan.
Sabi dyan, in the last days, will turn against their friends. Yan, tatalikuran yan kaya. Di ba? Kung nangyayari yan ngayon, nakikita ninyo, magkaibigan kayo, mag-best friend kayo, ano nangyari sa inyo? Yan. Ano ibig sabihin nun? We are in the last days. Amen? Kaya dapat si Mrs. best friend natin. Will turn again, ito po nangyayari sa huling pa, will turn against their friends and will do foolish things without thinking. Gagawa niya ng kahangalan ang kanyang kaibigan. Amen? Nang ano sabi doon? Nang hindi nag-iisip. Ano ibig sabihin? Doon natin nakita, bakit ka binigyan ni Lord ng... Pag hindi ka nagtiwala sa Panginoon, yung isip na yan, isang araw, hindi na yan, hindi mo na yan gagamitin. Kaya pag gumagawa ng kahangalan, ibig sabihin, hindi na ginagamit ang isip. Binigay ni Lord ang isip para wag tayong gumawa ng kahangalan. Kaya pag nagtiwala yan, manatili. Pag hindi na tayo nagtitiwala, isang araw magulat ka na lang. Gumagawa ka na ng kahangalan. They will be conceited, will love pleasure instead of God. No? Mandaraya at gusto laging kasiyahan lang. Amen? Gusto happy-happy lang. Verse 5, 2 Timothy chapter 3, verse 1 hanggang 5, and verse 5, last verse, and will act as if they serve God. Ito po nakakatakot, kapatid. They will act as if they serve God, but will not have His power. Parang sa ibang salin, parang makadiyos siya, pero hindi mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Yun po nakakatakot na deceiving sa buhay ng isang tao. Nagsisimba, nagpupuri, makadiyos. Pero ang tinitingnan pala doon, tingnan mo kung ang power ni Lord na sa kanya. Yun ang nakakatakot, kapatid. No? And will act as if they serve God, but will not have His power. So anong sabi ni Lord sa mga ganitong tao? Makadiyos, pero wala ang power ng Diyos. Anong sabi? Stay away from those people. Grabe, no? Amen? So, hindi po biro ang end times. Kaya nga ngayon, na sa dami niyan, kapatid, sa hirap ng sitwasyon, dahil nasa end times tayo, napakahalaga po nitong tinawa. Anong gagawin ko? Ito na siya. Trust God with all your hearts. And lean not your own understanding. In all your ways, isubmit po sa Panginoon, ipagkatiwala mo. Lahat ng gagawin mo, lahat ng mga plano mo, gagawin. And He will make your path straight. Hindi kanya ibabaluktot. Sabihin, nandun ang katagumpayan. Pagtatagumpayin kanya sa mga plano mo sa buhay. If you trust God, amen? Alam niyo po, para makuha niyo kaagad, if you trust God with all your hearts, you are not giving the devil a chance. Amen? Kuha niyo? Amen? But if you do not trust God with all your heart, you are giving a chance kay Diablo. At gusto ko pong malaman ninyo, seryoso po ang Diablo, walang personalan, trabaho lang. Ang trabaho niya, pumatay, mangwasak, at magnakaw. Kaya pag binigyan mo siya ng pagkakataon, dahil hindi ka nagtiwala ng lubos sa Panginoon, wasak tayo doon. Kaya kailangan buong puso ang pagtitiwala sa Panginoon. Amen? Amen? Bawat isa sa atin, yun, isigurado natin yun. Huwag mo pakialaman yung katabi mo. I-check mo yung buhay mo kung nagtitiwala ka ng lubos sa Panginoon. At yun ang importanteng makita mo sa buhay mo. Kasi pag nagtiwala tayo ng lubos sa ating Panginoon, hindi kalahating puso, buong puso, hindi sanguso, buong puso, ay hindi mo binibigyan ng pagkakataon ng Diablo sa buhay mo. Palakpakan natin doon, kapatid. Amen? Sabi diyan, kapatid, ito po, pagpapahalaga, na reminder uli sa atin, God wants us to trust Him with all our hearts. At ito po ang sabi ng mga salita niya, minsan pa, sa mga nagtitiwala sa Panginoon. Dapat mong malaman na sa huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, sa halip na ang Diyos. Pinakamasarap na ba? Huwag mong ibigay ang pag-ibig mo, kapatid, sa sarili. Huwag sa salapi. Sa Diyos mo ibigay ang pag-ibig mo. Amen? Pag ang tao, yung mister mo, nagmahal na totoo sa Diyos, mahal ka niyan. Pag si misis mo, nagmamahal ng totoo sa Diyos, mahal ka niyan. Pag ang mga anak nagmamahal ng totoo sa Diyos, mahal ka niyan. Maniwala kayo. Kaya nahihirapan tayong hanapin yon.
Hindi natin nakikita na yung doon yun sa connection niya sa Panginoon. Yung ating ba mga anak, ikaw ba, si Mr., si Mrs., ay nagtitiwala ng buong puso sa Panginoon? Yun. Importante po yung kapatid. Amen? Kasi bakit yun ang kailangan? Yung pagtitiwala ng buong puso. Kasi nasa huling panahon na tayo. Sabi diyan, mga panahon ng kaguluhan. Amen? Panahon ng kaguluhan, dapat matagpuan tayong nagtitiwala ng buong puso. Sapagkat ang mga tao, yan na, maibigin sa sarili, maibigin sa palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan. Di ba? Alam niyo po yung walang utang na loob, di ba? Masakit yan eh. Pag may ginawang ka, tapos hindi siya nagkaroon ng utang na loob, napakasakit, di ba? Bakit? Kasi hindi nababayaran ang utang na loob. Wag mong sabihin dahil ginawan ka ng mabuti at binayaran mo siya, bayad ka na. No. Hindi po nababayaran ang utang na loob. Kaya yung ginawa ng Panginoon, hindi natin kayang bayaran talaga yung kabutihan. Kahit makasalanan ka pa lang, minahal ka na ng Diyos. Kahit makasalanan ka pa lang, binigyan niya na yung buhay niya doon sa krus. Sinecured niya na yung kinabukasan mo. Amen? All we need to do, that is grace. All we need to do is to trust the Lord Jesus Christ. Palapakan natin si Lord, kapatid. Amen? Kaya ito po, ano pa, kapatid? Kahalagahan ng pagtitiwala sa Panginoon. Jeremiah 17:7, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Napakatatag ng taong nagtitiwala sa Panginoon. Para siyang halaman sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Yan po ang mga punong na malalaking puno na ang kanilang mga ugat ay nasa batis. Hindi ito nanganganib kahit dumating mga tag-init, tag-gutom o ano paman, sapagkat mananatiling luntian. Wow, fresh. Tingnan niyo po yung katabi niya kung fresh pa. Ang mga dahon nito, kahit hindi umulan ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong namumunga. Nandun ang pagpapala. Kahit nasa last days na, napakahirap ng sitwasyon, but you trust God with all your heart, wala kang dapat ipangamba. Nakakatakot sa panahon na ito na hindi ka nagtitiwala ng buong puso sa Panginoon. Kasi difficult time ito. Napakahirap ng panahon natin ngayon. Walang ibang kailangan kundi magtiwala ng buong puso. Ito pa, Hebreo chapter 10 verse 35 to 36. Once again, kahalagahan ng pagtitiwala. Kaya huwag kayong mawawala ng pananampalataya sa Diyos. Bakit? Sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo na mga nanampalataya sa Diyos. Amen? Kung mayroong bagay na hindi dapat mawala sa oras ngayon, sa last days, yan yung pananampalataya natin sa Diyos. Amen? Palakpakan natin si Lord dyan, kapatid. Yan ang mga paalala ng salita ng Diyos. Sa panahon na ito, in the last days, huwag mong hayaan mawala ang pananampalataya sa Diyos kasi napakalaki ng gantimpalang naghihintay sa iyo. Kinakailangan kayo'y magtiis. Yun, ang may pananampalataya, may pagtitiis. Amen? Hindi pwedeng mainipin sa panahon ngayon. Kawawa ka pag mainipin ka. Kaya po pag totoo, buong puso ang pananampalataya, matiisin ka. At dahil dyan, kinakailangan kayo magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos. Mawawala ka sa kalooban ng Diyos pag wala kang pagtitiis. Pag hindi strong ang faith, pag hindi ka lubos na nagtitiwala sa Panginoon. Kinakailangan kayo magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos. At matanggap ninyo ang Kanyang, God has a promise sa lahat ng mga nagtitiwala ng buong puso. Palakpakan natin si Lord, kapatid. Hallelujah! Amen, hallelujah. Napakahalaga ng mga salita ng Panginoon, kapatid. Kaya sabi diyan, balik tayo sa ating text. Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. In all your ways, acknowledge Him or submit to Him and He will make your path straight. Trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. Ito po yung binibigyan natin. Kasi ito yung nakakatakot sa buhay. Yung namumuhay ka ngayon, nananangan ka lang sa sarili mong karunungan. Nananangan ka lang sa wisdom ng mundong ito. Karunungan na meron ka at karunungan ng mundo. God wants us to trust Him with all our heart and lean. Huwag tayong magtiwala, mag-rely
sa our own understanding. Kasi yan yung ating tawag natin na AI. Sabi nga po natin, AI. AI, kawawa tayo dyan. Sabi dyan, kapatid, yan po yung ating binibigyan dito po sa pag-aaral ng Proverbs 3:5. Ito pong artificial intelligence or karunungan ng mundo, karunungan natin. Amen? Nung wala pa tayo sa Panginoon, meron na talaga tayong karunungan. Pero kailangan natin yung karunungan ng Panginoon. We need to trust God para taglay natin ang karunungan ng Panginoon. Kasi nakakatakot, lalo na sa panahon natin ngayon. We are in the last day. So yan po binibigyan natin ng diin. Ito po yung ating subject. It's about AI, artificial intelligence. At ito po yung ating tema, the danger. Binibigyan din natin, the danger of artificial intelligence. At binuod natin yan. Ano ba ang danger? Ano ba panganib ng hindi tunay na wisdom? Hindi tunay na karunungan? Yan yung AI, artificial, fake, hindi talaga tunay na karunungan. Ang tunay na karunungan na nanggagaling sa Diyos. So ano ang danger ng artificial intelligence? Ito po yung maunawaan natin. Unreliant to the Holy Spirit. Hindi nagtitiwala sa banal na Espiritu. At yan ang nakakatakot sa huling panahon. Na hindi tayo nagtitiwala. Hindi tayo nagre-rely doon, kapatid, sa karunungan, no? Doon sa, hindi tayo, ano ibig sabihin yan? Na ang danger ng artificial intelligence, tayo po ay hindi umaasa sa banal na Espiritu o tayo po'y hiwalay, tayo po'y disconnected, di ba? Ganon. Disconnected to the Holy Spirit. Tayo po ay separate. Ibig sabihin yan, dahil separate tayo sa banal na Espiritu, ano ibig sabihin nun? Di ba? Ito yung Espiritu, ito ka, pag connected, ganon. Pag tayo ay nanangan sa AI, on our own, separate tayo. Ano ngayon yan? Self-reliance. Nananangan na lang sa sarili. Kasi disconnected sa banal na Espiritu. Kaya po, napakahalaga nito, lalo na sa panahon natin ngayon. So, yan po ang danger niyan. In short, unrelying o unreliant to the Holy Spirit. So, yan po, artificial intelligence is a rapidly advancing. Mahalaga ang artificial, makikita natin, may benefits siya eh. Mahalaga yung AI, artificial intelligence. Makikita natin na kaya niyang isulong yung ating hubugin, yung magandang kinabukasan, umapaganda yung ating bansa. Yan. Sa pamagitan. Kaya nga ngayon, tingnan natin, ito na yung mga halimbawa. Pag tayo ay may pupuntahan lugar, hindi natin alam ngayon, malalakas na loob, kasi meron ng, di ba? Ang bilis. Talagang yan ang AI. Yan ang talino ng mundo. Talagang madadala ka. Kaya be reminded, if you are a believers of God, yun, tandaan natin yun. We need to trust God. Kasi pwedeng manangan tayo. Pwede natin mabigyan ng pagkakataon ng diablo sa buhay natin. Hindi na tayo magre-rely sa banal na Espiritu ng Panginoon. At yan na nakakatakot sa buhay natin. So kaya makita natin, somehow, na mahalaga yung AI, artificial intelligence, kasi meron siyang maraming benefits. While AI or artificial intelligence can offer many benefits. Marami siyang benefits. We must be cautious. Kailangan lang maging maingat about yung maaaring danger na meron siya. Kaya ito yung pinag-aaralan natin. Ano ba yung danger? If we rely on AI or artificial intelligence, if we rely on our own understanding. Amen? Kaya po dapat alam natin ang salita ng Diyos. Nagre-rely tayo sa Diyos, sa banal na Espiritu, through His Word, inaalam natin ang katotohanan. Sabi diyan, bilang mananampalataya as believers, we must recognize the importance of relying on the guidance of the Holy Spirit. Dapat makilala natin ang kahalagahan. Bilang mananampalataya, dapat alam natin yung kahalagahan. Mahalaga ang mag-rely sa guidance of the Holy Spirit. Rather than placing our trust solely in AI or artificial intelligence. Tandaan niyo po itong words na ito. Picturean niyo po yan. Bulay-bulayin ninyo. Ito po yung ating tinatalakay. 4 na bagay ito. At natutunan na natin yung dalawa. Yung dalawa pag-aaralan natin ngayon. But, recap po tayo. What is the danger of relying on artificial intelligence or AI without the guidance of the Holy Spirit? Number 1, the illusion of omniscience. Yan po yung nakakatakot, no? Ano ibig sabihin niyan? The illusion of omniscience, kapatid. Ano pong tinuturo niyan sa atin? Kumbaga, tayo po
maling haka-haka, unreality, no? Hallucination lang pala, guni-guni lang pala. Yung ating akala natin, alam na natin ang maraming bagay. Akala mo okay ka na. Yun ang pandaraya ng AI. Without trusting God. Pag nag-rely tayo sa artificial intelligence, yan po ang dinudulot niya. Illusion of omniscience. Ano ibig sabihin nun? Yung artificial intelligence, limited knowledge lang. Maling akala mo okay ka na. Kasi nakapagtapos ka na, kasi marami ka nang akala mo lang yun. Without trusting God with all our hearts, nagre-rely ka ngayon sa AI o sa unrelying or sa artificial intelligence, dapat mo malaman na yan ay limited knowledge. So, pagka limitado, hindi ka masasatisfied. May kabiguan dyan. May delikado talaga yan. Incomplete understanding. Tama po ba? Pag incomplete understanding, naku, medyo, alam mo nang may something wrong na dyan. Nakikita mo na yung baka sumablay o sasablay talaga. Amen? Pag, yan po may illusion eh. Fallibility of prediction. Yung maling akala mo, doon ka papasok. Hindi, siguro, okay naman. Doon ka papasok. Mga walang seguridad. Walang assurance. Yan po nakakatakot. Yan ang danger ng relying of artificial. The illusion of omniscience. Ano pa? Pangalawa, the danger of relying on artificial, the impersonal nature, hindi personal, impersonal, no? No? Kunti na lang eh. Impernosal, ano? Kunti na lang eh. May ano talaga, may hidden pa eh, no? May bawas sa yan po ang danger, the impersonal nature. Ano ibig sabihin nun? Sabi dyan, lack of empathy. Yung sinasabi ng Bible kanina, walang malasakit. Kaya pag sarili mo lang iniintindi mo, talagang nasa last days na tayo at ang ibig sabihin niyan, hindi ka nagtitiwala sa Diyos ng buong puso. Wala kang malasakit sa anak, sa asawa, sa kapwa, sa simbahan, sa gawain ng Diyos, sa fellowship. Kapatid, i-check natin yan. Lack of empathy. That is impersonal nature. Yan yung danger ng relying. Ibig sabihin, nasa relying on artificial intelligence, superficial relationship. Di ba? Nakikita natin to. Kala mo, lalim talaga eh. Kala mo, very sweet. Oh, hindi pa na ikakasal, hiwalay na. Nagkademandahan pa. Di ba? Ikakasal na lang, very sweet. Oh, ano na, malapit na, inaabangan, no? Biglang, ano nangyari? Dinidemanda yung isa't isa. Salbahe ka talaga! Masalbahe ka! Yung mga Naku ma. Yun po yung nakakatakot pagka wala tayo sa pagtitiwala sa Panginoon. Yun ang nakakatakot pag wala ang gabay ng banal na Espiritu sa buhay. Ulitin ko po, if you trust God, the Holy Spirit will guide you. If you trust God, you will receive the Spirit of God. He will guide you. He will empower you. He will teach you. He will comfort you. Amen? He will tell to you what happening, what will come. Galing, no? Banal na Espiritu. If you trust God, and then the Holy Spirit, anong gagawin niya? Kapatid, tinuturuan niya tayo. Ini-empowered niya tayo. Ginaguide niya tayo. Amen? He will pour out, sabi ng Romans 5, He will pour out God's love into your hearts. Kaya, kahit mahirap yung sitwasyon, dahil punong-puno ka ng pag-ibig, maraming pwedeng makasakit sa'yo, ang dali mo magpatawad, ang dali mo, hindi ka nalalagay sa alanganin. Amen? Kasi binubuhos ang pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig mo, totoo, hindi superficial lang. Amen? Kaya titingnan po natin yan. Kung mayroong pagtitiwala sa Panginoon, kapatid, ito, huwag niyong kakalimutan. Superficial relationship. Para ma-distinguish. Hindi mo yan ma-distinguish eh. Kasi sasabihin niyan, ibibigay ko sa iyo ang bituin. Ibibigay ko sa iyo. Ikaw, sa iyo ko pagkakatiwala ang sweldo. Naku, kung nag-asawa na, walang binibigay kahit 5. Superficial relationship. Di ba? Nakakatakot, di ba? So, hindi mo maaasahan. That is impersonal nature. Yan ang danger sa relying on artificial
intelligence. Letter C, absence of spiritual connection. Well, hiwalay sa spiritual. Kaya ibig sabihin, walang pagtitiwala, hiwalay sa spiritual. Kaya yung mga namumuhay, hiwalay sa spiritual. Alam nyo na yan. Lack of empathy, superficial, wala kang asahan dyan. Dahil absent of spiritual connection. So ang buhay, napakahalaga, mayroong spiritual connection. Kailangan ang buhay na ito ay nagtitiwala sa Diyos. Para hindi manangan sa sarili, hindi manangan sa natapos, hindi nanangan sa mga natutunan sa mundong ito, sa worldly wisdom. Kasi there is danger sa worldly wisdom. That is artificial intelligence. Ito po yung pangatlo, kapatid. Ano kaya yung pangatlo? Na danger, panganib ng mga nagre-rely, nagdedepende, nagtitiwala sa sariling kaalaman, sa kaalaman ng mundo or AI without the guidance of the Holy Spirit. Number 3, the ethical quandaries. Ano po ibig sabihin ng ethical quandaries, kapatid? Alam niyo po yung ethical quandaries, ibig sabihin yan, if you are in the quandary, means you have make a decision but cannot decide what to do. Yan po ang ibig sabihin ng ethical quandaries. Ibig sabihin, a situation in which you are confused about what to do. Lagi kang nasa sitwasyon at confused ka at hindi mo lang kung anong gagawin. Yan ang the ethical quandaries, a problem in the decision making. Kuha mo? Why God wants us to trust Him with all our hearts? Para hindi ka mahirapan sa mga desisyon sa buhay. Isa sa sumira ng pamilya at buhay, mga maling desisyon. Kasi walang pagtitiwala sa Panginoon. Nag-rely sa AI, nag-rely sa artificial intelligence. Kaya po, yan po ibig sabihin yan. Hindi wasto ang pagkahulugan mo sa mga bagay-bagay. Siya na kaya o si... Ayun, hindi malaman. Sino ba una? Kaya ang gagawin ng iba, kung kanino ka na una nag-apply, kung sino una, ganun alatsamba lagi ito, papasahan ko to, 5 company. Paunahan na lang. Wala talagang assurance kung nauna yung sala, di wala na. Sala na talaga. Huwag nyo? Hindi ganun ang gusto ni Lord. Si Lord talaga iba. Security, amen, assurance. Yan si Lord. Amen? Yan yung gusto niya sa buhay natin. Kaya pag nagtiwala ka sa Kanya, hindi tayo ethical quandaries. Yan ang danger ng relying on artificial. Nananangan sariling karunungan, di nagtitiwala sa Panginoon. Ethical quandaries, kapatid. Pag may mga problema, may mga suliranin, may mga mahirap na kalagayan, hindi alam kung anong gagawin. Napakahirap ang walang tiwala sa Panginoon. Ng buong puso, kapatid. Talagang, pag inunawa natin maigi, kalunos-lunos. Kaya bakit sinasabi ni Lord, trust me with all your heart and lean not your own understanding. In all your ways, acknowledge me. And He shall direct. I will direct your path straight. Magtatagumpay ka. Don't be wise on your own eyes. Kamanangan sa kung ano lang nakikita nalalaman mo. Danger yan, kapatid. Yun yun. Yan ang ethical. Magkakaproblema ka sa desisyon. Tingnan niyo po. Pag nagdesisyon yan, dahil nanangan sa sariling kalunungan, anong danger yan? Ethical quandaries. Hirap sa desisyon. Ano magiging desisyon? Desisyon ng hirap sa desisyon. Decision making. Yun. Kaya ang desisyon nagiging bias. Hindi siya tama, kapatid. Ano ibig sabihin? May pagkiling, may pagkampi. Hindi tamang desisyon. Amen? May pagkilang. Sabi ng salita ng Panginoon, Proverbs 24:23, "These also are saying of the wise. To show partiality in judging is not..." Ayun. So, mahirap po ang bias. Amen? Nagiging bias tayo kapag hindi tayo nagtitiwala. Kaya nakakatakot. Kaya mahalaga yon, lalo na sa mga kabataan. Kailangan ang Mr. at Mrs. o kung sa mga kabataan, sinong hahanapin mong magiging kasama mo, situit na may tiwala siya sa Panginoon. Amen? Baka, ako pa. Mag-ano nga uli ako mag-i-enroll uli ako. Another na naman. Wow. Artificial intelligence, ayan. Pero pag nag-decision, makita mo, bias, sala. Amen?
Ibig sabihin, nang nagtitiwala sa Panginoon, may gabay ng banal na Espiritu, hindi ka sablay. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag mo hiyaan maging hari ka ng sablay. Kaya pinagmamalaki yan sa mundo. Tingnan mo, ang mga nagtitiwala sa mundo, ang nagtitiwala sa AI, so tingin po kayo dito, ang nagtitiwala sa AI, ang nagtitiwala sa kanyang sarili, ako ang hari ng sablay. Yun ang kanta eh. O, tawa-tawa tayo, ganun, hindi natin alam. Hindi natin naintindihan. Delikado pala yung buhay niya, no? Hari ng sablay. Ako. Sino yung hari ng sablay? Yung nagre-rely on artificial intelligence. Yung nagtitiwala, hindi nagtitiwala sa Diyos ng buong puso, nagtitiwala sa sarili at sa mga kaalaman niya sa mundong ito. Sa dunong, sa wisdom na natutunan niya sa mundo, doon nagtitiwala. Yan po yung mga hari ng sablay. Palapakan natin si Lord. Amen? Masarap yung tinuturuan tayo ng Panginoon. Kaya, decision making mali. Ano pa pangalawa? Ano ibig sabihin ng the ethical quandaries? Kaya po, yan ang ibig sabihin ng ethical quandaries. Yan po ang danger sa mga nagre-rely sa AI, kapatid. A problem in the decision making. Kaya bias ang naging decision. Pangalawa, tingnan niyo po, anong pangalawa? Basahin natin. Moral responsibility. Pag sinabing moral, it's about right and wrong. Ayun, hirap siya. May problema sa kung anong tamang responsibility. Maraming hindi alam kung ano ang tamang responsibility. Hindi alam ang responsibilidad. Hindi mo ba, tatay ka, ganyan ka. Hindi niyo ba lagi mo napapansin? Ikaw, nag-aral ka, hindi niya alam ang mga right and wrong responsibilities. Ano po sabi ng salita ng Diyos? Do not be deceived. God cannot be mocked. Man reap what he sows. So, importante yan. Maging maingat ka sa pagtatanim. Maging maingat ka sa anong gagawin mo. Amen? Kasi kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Dahil hindi mo alam ang moral responsibility, hirap ka sa tamang desisyon. Ano magiging bunga nun? Aanihin mo yung, di ba? May ano yun eh, may nakakatakot yung resulta. Nakakatakot po yung hindi mo alam kung ano ang tamang desisyon. Amen? Maging sa moral responsibility. Napakahalaga po niyan sa atin. Pangatlo, the danger of relying on artificial, the ethical quandaries. Hirap ka sa tamang desisyon. Hirap ka sa pagdesisyon. Ano sabi doon? Kapatid, make a decision but cannot decide what to do. Gagawa ka ng decision. Hindi, ganito Pero ang totoo, tingnan niya po ito. Sa Bible, dalawa lang eh. Tama at mali. Blessing o curse. Pero marami sumablay. Dalawa lang yan. Kasi nakarelay nga sa, on our own understanding. Kaya nabuo yung, kung maibabalik ko lang. Nakarelate kayo Parang gustong-gusto nyo rin kantahin Nakita nyo ang mga pagsisisi. Dinadaan na lang sa kanta, hindi halata Sablay Hari ng sablay Bakit? Hindi nagtiwala sa Panginoon ng buong puso. Nagtiwala sa nguso lang. Nagtiwala half-hearted lang. Kalahating puso. Sabi ni Lord, magtiwala kayo ng buong puso at lubusan. Ulitin ko ulit. Pag nagtiwala sa Panginoon ng buong puso at lubusan, anong ginagawa mo? Hindi mo binibigyan ng pagkakataon ng dyablo sa buhay mo. Pero pag hindi ka nagtiwala ng lubusan, you allow Satan to get in, to intervene. Yun po yun. Kaya nagiging kawawa ang buhay ng tao. Amen? Nakakatakot ang magtiwala. Kaya nawa, pagtapos ito, life verse natin lahat yan. Napakahalaga po niyan. Trust God. Lalo sa panahon ngayon. In the last days, anong kailangan? Trust God with all your heart. Lean not your own understanding. Very important po yan, kapatid. Kasi kung hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon ng buong puso, magtiwala tayo sa artificial intelligence, anong danger? The ethical quandaries. Hirap sa desisyon, kapatid. Amen? Ano sabi? Letters C? Human dignity. Tama ba? Nakita niyo po yon? Pag sinabing
relying on artificial, isa po sa binubunga, ang panganib niya ay the ethical quandaries o hirap magdesisyon ng tama. Humaharap sa sitwasyon pero hindi alam kung anong gagawin. Tama ba? Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and... meron pa ba iba? Yun. Hindi alam ng iba. Ano ba ako? Bakit ganun? Parang hindi. Lalaki ako, parang... babae ako, pero parang... Nakuha niyo po, mga kapatid, hirap sa decision. Kaya ang gagawin, ulitin ko ulit, dalawa. Pag hindi ka nagtiwala sa Panginoon, dalawa lang yan eh. Pero sasablay, ano ba ako, lalaki, babae? Hindi gusto ko, ano eh. Sablay. Yun. Kaya sira ang buhay na marami dahil sablay. Di ba? Isipin mo yun. Si Brother Del, nandiyan pa si Brother Del? Isipin mo kung naging bading yun. Nakakatakot na bading yun. Ganun, hello! Di ba? Buti wala si Brother Rodel. Huwag sasabihin, ha? Di ba? Buti na lang. Di ba? Ang tawag ng amin, ang tawag namin ng araw na, bato? Marami kang alam, ha? Huwag ka manangan dyan. Nahirapan ka. Tama ba? Nahirapan ka sa decision, na? Mahirap. Sablay ang decision. Tama? Tama salita ng Diyos? If you don't trust God, hari ka talaga ng sablay, kapatid. Sasablay ka talaga. Kasi doon sa human dignity. Ano ba ibig sabihin ng human dignity? Pag sinabing human dignity, ito po yung sabi dyan, yung kumbaga, worthy of honor. Hindi mo alam kung ano yung karapat-dapat. Kaya pagpili doon, babae ba ako lalaki? Mas gusto ko yung ano eh. Hindi mo alam kung anong karapat-dapat. Yan nakakatakot sa the ethical quandaries, kapatid. Yan yung danger ng pagtitiwala on our own. Pag hindi ka nagtiwala talaga sa Panginoon, magsasablay ka kahit dalawa lang ang pipilian mo. Hindi mo maitumpak. Hello? Sino nahirapan sa mga desisyon? Anong desisyon mo sa buhay? Anong stand mo? Ano sabi ni Pastor Anthony? Marami walang tinatayuan. Patayo-tayo lang. Nakikitayo lang. Amen? Wala talagang tinatayuan. Hello? Yan ang mga nananangan sariling karunungan. Hirap magdesisyon. Nakuha niyo na? Meron ba kayong kilala na pinagdedesisyon, humaharap sa mga desisyon, hindi siya makapagdesisyon? Tingnan niyo po yun. Yan ang problema kapag hindi nagtitiwala. Nakikilala mo agad eh. Hindi ka maluloko bilang mananampalataya. Na bakit ganito siya? Bakit hirap siya magtiwala kung anong tama at mali? Bakit hirap siya? Kasi ang totoo, nilalantad tayo ng salita ng Diyos eh. Nagtitiwala yan sa sarili. Nananangan yan sa sarili. Kaya hindi niya maitumpak yung kanyang desisyon. Di ba? Mahalaga po yun. Marami ako nakitang sira ang buhay dahil sa maling desisyon. Maling akala yan eh. Don't be wise on your own eyes. Hindi. Hindi lang nila nakikita yung nakikita ko. Yun yan eh. Kaya walang talo eh. Ako mahina akong tao. Sabi ko nga, bobo ako sa roko. Mahina akong tao. Pero nakita natin. If you rely on God, daig mo pa professional. Tatandaan niyo po yan. Iba ang nagtitiwala sa Panginoon. Ng buong puso. Amen? Taglay mo wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Amen. Hindi ka mahirapan sa mga pagpili, sa mga desisyon. Di ba? Mahirap kaya. Nagkukos kaya ng awa yon. Lalo na pag magkaiba na kayo. Kung si Mr. at si Mrs. magkaiba kayo ng desisyon, wala na. But if you trust God, tumatayo kayo sa salita ng Diyos, magiging isa desisyon ninyo. Hindi kayo nahihirapan sa desisyon. Lagi kayong labing-labing ni Mrs. Lagi kayong ma-enjoy mapamilya. Kasi the one spirit eh. Kaya yun po yung bakit may gulo sa tahanan. Kasi yung isa nagtitiwala sa Diyos, yung isa hindi.
So walang tinatayo yan. Tumatayo yung isa sa salita ng Diyos, yung isa naman hindi. Kaya kahit anong sweet, bukas nagdidemandahan na. Magkaaway na sila. So yan po ang problema sa relying. That is the danger of artificial intelligence, kapatid. Ethical quandaries. Ayan. Hindi alam kung ano yung karespeto, yung quality. Amen? Kaya makikita mo naman pag nagtiwala ka sa Panginoon, wow, ito pala yun. Mapapawaw ka. Amen? Mapapawaw ka. Kasi the guidance of the Holy Spirit, makikita mo. Amen? Nandun ang banal na Espiritu sa mga nagtitiwala sa Panginoon. Kaya kung hindi ka nagtitiwala sa Panginoon, mahirapan ka sa mga desisyon kasi wala ang banal na Espiritu sa atin. Ang banal na Espiritu ang siyang tatak para ikaw at ako ay masabing anak ng Diyos. Ang banal na Espiritu ang siyang tatak or siya po yung garansya, assurance na tatanggapin mo ang mga pangako ng Panginoon. Amen? Kaya sakto mga desisyon natin. Hindi tayo bias, hindi tayo hari ng sablay kapag nagtitiwala ka sa Panginoon ng buong puso. Lalo na sa panahon na ito, matindi pandaraya ang gagawin ng kaaway. Napakahirap. Haharap tayo sa mga bagay na mahirap. But because you trust God with all your hearts and lean not your own understanding, you do not rely on artificial intelligence, hindi tayo malalagay dito. Nakita niyo pa yun? Pwedeng, kunyari, ngayon ako, lalaki ako. Pag wala hindi ako magtitiwala sa Panginoon, pwede pala sa huli, bakla na ako, bading na ako. Nakita niyo pa yung mga danger na yun? Kasi biglang pwede mabago yung human dignity. Malito tayo. Ano ba ako? Male, female? Parang wala ako dyan, Yung twisting, yan pong galaw ng kaaway. Amen? Kaya napakahalaga ng kapatid, wag mong ibaliwala ang narinig mong salita. Trust God with all your hearts. Do not rely on artificial intelligence. There is danger. At ito po ito yung pangatlong binubunga niya. Number 4, dito po tayo sa pang-4. Ano kaya ang danger, panganib, peligro kapag nag-rely tayo sa artificial intelligence, on our own intelligence, on our own wisdom, understanding, kapatid, at hindi sa Panginoon. Pang-4, basahin po natin. 1, 2, 3. The diminished role of faith. Ano po ba ibig sabihin ng diminish? Lumiliit. Nababawasan. Ang alin? Yung role. Ano ba ibig sabihin ng role? Yung capacity. Yung purpose ng pananampalataya. Lumiliit. Ang faith, may layunin yan. May purpose yan. Amen? Tama ba? Ang faith may purpose yan. Meron niyang kapasidad. May function yan. Amen? Yan ay may trabaho yan. Pag nagtiwala sa sariling karunungan, ang danger, yun, lumiliit. Nababawasan. Amen? Nawawala yung kapasidad, yung kakayanan ng faith. Yung papel ng faith sa buhay mo. Kaya kahit nagsisimba ka, kung talagang nagtitiwala ka sa on your own understanding, makikita po natin yan. Na yung the diminished role of faith, yan na nakakatakot sa buhay. Di ba? Ano pong sabi? Ito ang panganib. Anong panganib ng relying on AI, artificial intelligence? Anong danger? Diminished role of faith. Nababawasan yung kapasidad, yung purpose, yung function ng faith. Nawawala, kapatid. Sabi dyan, ano nangyari? Trusting in man's yan po kapag nag-rely tayo sa artificial intelligence. Ang danger niyan, ito diminish yung papel, yung role ng faith, yung job, yung work ng faith, yung kapasidad ng faith nadidiminish, nawawala. Ano nangyayari? Trusting in man's wisdom. Kaya yan na yan. Sa sarili na. Yun. Doon na nagtitiwala. Ano sabi salita ng Panginoon? For the foolishness of God is wiser than the human wisdom. For the foolishness of God is wiser than the human wisdom. Grabe, baliktad ano? And the weakness of God is stronger than human strength. Kabaliktaran lagi. Kaya pag
nagtiwala ka sa Panginoon, wala ka rin sa kabaliktaran. Nandun ka sa tama. Hindi ka hirap magdesisyon. Amen? At yung faith mo gumagana. Kaya nakikita natin dito, maintindihan natin, kahit lumapasok tayo sa simbahan, kahit tayo makadiyos, pero nagre-rely on your own understanding, karunungan ng mundo, ito po yung panganib na didiminis, nawawala ng kakayanan ang pananampalataya. Sabi nga naalala ko, talagang manghang-mangha ako dyan na nothing is impossible to God. Tama naman talaga. Makapangyarihan talaga ang Diyos. Nothing is too difficult sa Panginoon. At sabi ng salita ng Diyos in Mark 9:23, nothing is too difficult to those who believe. Kailangan lang manalig. Kaya yung pananalig ng buong puso sa Panginoon, kapangyarihan ng Diyos, ay talagang nagbo-work sa ating buhay. Na kahit may hirap, walang imposible. Gumagana pananampalataya. Nagpapala ito. If there is faith, there is miracle. There is blessing. Amen? Kasi pag nanalig ka, nakakunik ka sa Diyos, ang mga bagay na imposible ay nagiging posible na. Amen? Pero pag nanangan ka sa sarili mo, karunungan, kaalaman, kapatid, nasa panganib ka. Kasi yung faith mo, nawawala na ng kakayanan para magpaala sa iyo. Nawawala na hindi na makawork yung pananampalataya natin. Bakit? Kasi ito na yung nangyayari sa atin. Trusting in man's wisdom sa halip sa Panginoon. Ano pa? Pangalawa, the danger, no? Diminished rule of faith. Number 2, neglecting divine intervention. Nakita niyo po yun? Nakakatakot, di ba? Pag inunawa ninyo, ganun pala yung pag nagtiwala ka sa sarili mong karunungan, hindi sa salita ng Diyos, hindi sa Diyos, ano ang panganib niya? Yung faith natin, yung papel ng faith, hindi niya na magampanan kasi nineneglect mo na yung divine intervention. Gusto ni Lord manghimasok, gusto ni Lord tumulong sa iyong buhay, gusto niyang gumawa. Hindi siya makagawa because nagre-rely ka dito sa artificial intelligence. On your own understanding, nababaliwala yung faith mo sa Panginoon. Kaya wag mo ipagmalaki ang faith mo kung nananangan ka sa sariling karunungan mo. Dahil wala siya magagawa. Amen? At nalalagay ka talaga sa matinding panganib kasi nineneglect mo na, no? Kinakaligtaan mo na, kinakalimutan mo na, iniiwan mo, binabaliwala mo na yung pamamagitan ng Panginoon, yung pag-intervene niya. Gusto ni Lord talaga manghimasok. Tandaan niyo po yun. Si Lord nakatayo lang. Ang banal na Espiritu nakatayo lang. Pag hindi mo siya pinapasok, hindi mo inalaw, lalo na kapag nagtiwala tayo sa artificial, on our own, you do not allow the Holy Spirit to move and work sa buhay. Kaya talaga nakikita tayo ng Diyos. Parang magulang na may anak na matigas ang ulo. May mga anak na ayaw pakialaman ng magulang. Tama ba? Meron ba kayong ganon? Di ba? So ano mangyayari? Pag may nangyari sa kanya, kawawa siya, wala kang magawa. Kasi pag nakialam ka, magagalit sa iyo, magkakaproblema kayo. Kasi nagtitiwala siya, hindi siya nagtitiwala sa iyo. Ganon din yung sa loob ng simbahan. Kaya mabigat, hindi biro ang magpastor. Kasi pag pastor ka, you need to love your people, panalangin mo yan, bigay mo salita ng Diyos, i-encourage mo yan, i-equip mo yan, pero nananangan sariling karunungan, baliwala. Yun yun, mabigat yun. Kasi ito yun, nineneglect yung pagkilos ng Panginoon. Amen? Nais si Lord kumilos sa buhay mo, sa hanap buhay, sa trabaho, sa relasyon, sa pamilya. Si Lord talagang gustong tumulong, gustong gumawa si Lord. Pero dahil sa pananangan sariling karunungan at hindi nagtitiwala sa Panginoon, nalagay tayo sa danger, nadidiminish yung papel o yung kakayanan ng ating pananampalataya. Hindi sayang yung pananampalataya. Amen? Yan po yung kapatid. Yan yung danger sa relying on artificial. Ang sabi ng salita ng Diyos, sabi dito, people may make plans in their mind, amen, but the Lord decide
what they will do. Ito yung importante. Ito sabi ng Panginoon. Gumawa ka ng plano, gumawa tayo ng plano, pero tandaan mo, wag mong kakalimutan, the Lord decide what they will do. Hindi yung gusto mo, yung gusto niya ang mangyayari sa buhay. Amen? So para mangyari yon, yung gusto ng Panginoon, dahil yun ang the best, His thought and ways is higher than yours. So, you need to trust God with all your hearts. Kasi siya magdedesisyon. Kaya mahihirapan ka lang, masasaktan ka lang, malalagay ka sa alanganin, malalagay ka sa panganib. Hindi mo napakinabangan ang biyaya ng pananampalataya. Binigay ang pananampalataya to bless your life. Amen? To make a miracle. Para matulungan ka ng Panginoon. Ang pananalig mo sa Panginoon para ikaw ay siya ay makakilo sa ating buhay. But if you rely on artificial intelligence, ito yung danger. Nawawala ng saysay ang pananampalataya. You will neglect yung banal na panghihimasok ng Panginoon. Amen? Huwag mong pigilan. Allow God to intervene sa iyong buhay. Allow God to intervene in your family, in your relationship, in your work, in your job, sa pag-aaral mo. Lord, help me sa pag-aaral ko. Hinukumit ko po. Kaya sabi niya, trust God with all your heart and lean not your own understanding in all your ways. Ang pag-aaral mo, pagkatiwala mo, ang relasyon niyo ni Mr., ni Mrs., ng anak mo, ang inyong mga pangangailangan. Trust God with all your hearts. Gusto niyang kumilos at gumawa. Pero dahil nananangan sariling karunungan, binabaliwala ang Diyos, useless ang pananampalataya. Pero still, kung anong gusto ni Lord, yan. Kaya dahil ipipilit, malalagay lang tayo sa panganin. Amen? Kaya palapakan natin si Lord, kapatid, sa mga tinuturo niya sa atin. Letter C. Ano nangyayari? If we rely on artificial intelligence, on our own understanding, anong danger niya? Diminished rule of faith, forsaking God's, biro mo yan, nakakatakot na, di ba? Guidance nga lang ng magulang, napakahalaga. Guidance pa kaya ni Lord? Ibabaliwala mo yan. Pag hindi ka nagtitiwala sa Panginoon, nananangan ka sa mga alam mo, meron ka, karunungan ng mundo, ipoforsake mo, iwawaksi mo, iiwan mo, tatalikuran mo, tatalikdan at pababayaan at lalayuan mo yung gabay ng Diyos. Di ba? Nakakatakot yun. Sa atin nga lang magulang, bakit natin ginigiit yung guidance natin? Kasi alam mong kawawa siya. Lalo na yung guidance ng Panginoon. Saan pupulutin yun? Hindi lang sa kangkungan talaga. Kawawa talaga yung nagtitiwala sa sariling karunungan. Kaya in the last days, kapatid, itong verse na ito, ganun pala kahalaga ito. God wants us, matagpuan niya tayo, makita ka niya, to trust Him with all your heart. Lean not your own understanding. Amen? Kasi nababaliwala. Nasa danger ka. Dahil ang faith mo hindi nagagana. Sabi ko nga kanina, kahit hindi ako technician, pag ang electric fan binili mo, malakas yan. Pag humina yan, yun, mahina na yung AC niyan. Pinapalitan lagi AC. Tanggalin mo yung AC, papapalitan mo yung capacitor niya. Kasi humina na. So, ganun din po yung faith mo. Pag mo ipagyabang ang faith mo, kung hindi ka naman nagtitiwala sa Diyos ng buong puso. Dahil walang mangyayari sa iyo. You will forsake God's guidance. Amen? Kaya yun pala yun. Yung mga hindi nakikinig sa mga gabay. Kasi nananangan sa sarili. Diba? Anong sasabihin? Hindi kasi nila nakikita yung nakikita ko eh. Hindi kasi silang... Yun ang dahilan, no? Diba? Kaya talagang mapapahamak. Kaya si Lord tinuturo niya. Amen? Trust God with all your heart. Tayuan mo salita ng Panginoon. Huwag yung nararamdaman mo. Do not be wise on your own eyes. Trust God with all your hearts. Don't give the devil a chance. You are giving the devil a chance kapag hindi ka nagtiwala ng buong puso. Makinig ka. Kasi ito nakakatakot pag naganap sa buhay mo. Hindi mo alam. Kaya sabi nga, the poison is on your mind. Diba? Naalala natin yung video, babaeng nagpakasal.
Nakasama niya yung biyanan, galit na galit siya. Ayaw kong makasama ang biyanan ko. Talagang nahirapan na hindi pwedeng magsama pa sila. Kaya anong ginawa niya, di ba? Bumili ng lason, ng poison. Sabi ng tindero, praise God, born again yata yung tindero. Sige, tulungan kita, bigyan kitang poison. Dahan-dahan lang to. Hindi to biglaan, patay agad. Dahan-dahan natin patayin yung biyanan mo. Sige, pero ganito gawin mo. Maging mabait ka sa kanya, maging patience ka sa kanya, maging mabuti ka sa kanya, irespeto mo siya. Yun ang pinakita niya, yung respect, yung kabaitan, yung patient, na bago yung biyanan, bumait. Naging sobrang sweet. Naku, ayoko nang mamatay yung biyanan ko, balik siya uli. Tulungan mo maalis yung lason. Actually, walang lason yun. Diyos lang talaga yung binigay ko sa iyo. Yung lason nasa isip mo. Hello? Amen. Yung lason nasa isip. If you do not trust God, if you trust on artificial intelligence, nasa danger tayo kasi wala na yung faith. Yung lason, yung poison nasa isip natin. Hindi mo, you forsake God's guidance. Yun ang nakakatakot, di ba? Ano sabi ng verse? Isaiah 30 verse 1, the Lord said, how terrible it will be for these stubborn children. Ang tawag dyan, mga nananangan sariling karunungan, you are stubborn children of God. Children of God, pero stubborn. Matigas ang ulo. Kaya sabi niya, the Lord said, how terrible it will be for these terrible children. They make plans, but they don't ask me to help them. Gumawa ng plano, pero hindi humihingi ng tulong sa Diyos. They make agreement with other nation. Mas nakipag-agreement pa sa hindi kapwa mananampalataya. Nakipag-agree pa sa iba. Without asking my spirit. Ano nga? Sabi diyan, they are adding more and more. Kaya lalong nalugmok sa kasalanan yung buhay. Kaya po lalong lumala ang buhay. Kaya lalala ang buhay natin. Lalala ang kasalanan sa buhay natin. Kapag pinoforsake natin yung guidance, hindi natin binalyo yung naririnig mo ngayon. Trust God with all your heart, lean not your own understanding. Don't give the devil a chance. Seryoso ang diablong pabagsakin ka. Seryoso ang diablong wasakin ka. Seryoso ang diablo na maging kawawa ka. So, if you forsake God's guidance, because you trust God, because you trust artificial, nasa panganib tayo. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, iligtas mo yung sarili mo. Amen? Sa pamagitan ng pagtitiwala sa Diyos ng buong puso. Huwag kang manangan sariling karunungan. Do not forsake God's guidance. I-value mo yung guidance sa iyo. I-value mo yan. Huwag kang maging matalino sa ayon sa iyong nakikita. Kasi yan ang Bible talaga eh. Sa tingin mo, okay, kapahamakan pala ang dulo. Yan ang nakakatakot. But if you trust God, hindi ko malalagay sa nothing to worry. Hindi ka dapat mag-alala. Amen? Hindi tayo dapat mag-alinlangan. Kung tayo ay nananangan sariling karunungan, wala ang unreliant to the Holy Spirit, so yung ating pananampalataya ay nababaliwala. Nawawalan ng kakayanan ng ating pananampalataya para tayo tulungan, pagpalain, no? Ano mangyayari? Magtatrust tayo sa sarili, sa wisdom ng tao. Ine-neglect natin yung panghihimasok ng Panginoon. Ibabaliwala mo yung pagkilos, gustong tumulong at kumilos ang Diyos sa buhay mo. Binabaliwala natin yon. And forsaking God's guidance, yung guidance natin, yung guidance ng Panginoon, binabaliwala mo. Panurin niyo po itong video para maintindihan natin. Sige, Ken. Yellow.
punta? Hindi. Yung gusto ko ang masusunod. Mata. Binabaliwala yung protection. Hindi siya na-satisfied. Iniiwasan niya yun. Kahit anong yun. Yun ang nakakalungkot, yung matigas, stubborn. Nagmamatigas sa Panginoon. Ginaguide mo na, tinuturuan mo na. Amen? Narinig na salita ng Diyos. Amen? Kaya nga, hindi ka mananang... I-check natin yun sa buhay eh. Yung buhay natin. Are we trusting God with all our hearts? Or trusting on artificial or on our own? Yun yung nakakatakot. Lalo sa huli. Talagang ginawa na ng Lord ang lahat. Hinarang na. Hindi nagpapaharang. Kasi si Diablo disyerto lang nila. Yung magbubukas ng gripo, chicks pa. Kaya talagang lalong ginanahan na ipurso yung gusto niya. Kahit nasa end times na. Amen? Pero, yun. Nakita natin sa huli, hindi siya na sa gapatak pa rin. Kaya pag sariling diskarte on our own, tuyot tayo, kawawa talaga tayo. Tinan mo yung katabi mo kung tuyot na. Yan. Kailangan natin sundin. Kailangan natin magtiwala sa Panginoon ng buong puso. Kasi masasatisfied ka. Ano ibig sabihin nun? Masaya ang buhay ng mga... Magtatapos ng masaya ang buhay sa mga nagtitiwala sa Panginoon ng buong puso. Amen? Amen? Huwag ka manangan, i-value mo yung mga guidance, yung mga gabay sa iyo. Hindi tayo malagay sa alanganin. Amen? God wants us to be satisfied sa buhay. Kaya, ayan kapatid, as the heavens, ito po, tandaan natin, Isaiah 55, as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So kaya, tama yung sinasabi kanina, you need to trust God. Sinasabi ng Bible, yung pamamaraan ng Panginoon, higit sa pamamaraan mo. Yung kaisipan ng Panginoon, higit sa kaisipan mo. So anong kailangan? Kailangan magtiwala ka na ng buong puso at lubusan. Kasi matutuyot ka. Hindi ka masasatisfied sa buhay. Amen? Pumalakpak nga ang mga nasasatisfied sa buhay. Amen? Hindi tayo kawawa. Ano po ang sabi, kapatid? Kaya sabi dyan, while artificial intelligence can bring about remarkable advancement, we must recognize its limitation and the potential danger it possesses. No, danger it possesses when we rely it without the guidance of the Holy Spirit. Yun po yung tinuturo sa atin, mga kapatid. Napakahalaga na tayo po, bagamat itong karunungan sa mundo, yung talinong nakukuha natin sa mundo, yung talino natin, kapatid, yan ay magdudulot ng pambihirang pagsulong, may malaki magagawa niyan, may benefits yan, but we must recognize yung kanyang limitasyon. May limitasyon ang karunungan, ang artificial intelligence, kapatid. At makikita natin, hindi lang doon, dapat makita natin yung posibleng panganib na idudulot ito sa atin. Yun ang importante eh. Magkakapera ka nga, itinanggalan ka naman ng bato. Diba? Kailangan. Sige, benta ko lang isang ko. Pero ngayon, hindi na makapagtrabaho dahil
Panandalian lang, wag mong ipagpalit sa walang hanggan na inaalok ng Diyos sa mga panandalian lamang. Kaya sabi diyan, kapatid, when we rely on it without the guidance of the Holy Spirit, kawawa po tayo. Kaya ito pong tinuturo sa atin, kapatid. Let us embrace the wisdom found in Proverbs chapter 5, which instruct us to trust the Lord with all your heart and lean at your own understanding. Sabi diyan, by remaining reliant on the Holy Spirit, we can navigate the complexities of the technology age with, ayan, discernment. Iba yun. Kunyari, may nakuha tayong talino, talagang dahil lumaharap tayo sa mundo, nabubuhay tayo araw-araw, may nakukuha tayong karunungan, pero hindi tayo dyan nagre-rely. Doon tayo sa Panginoon. As we trust God, kapatid, nakikita natin. So, nakapag tayo po ay nakapag-navigate saan? Sa complexities of the technology age with discernment, with faith, and steadfast commitment. Hindi nasisira yung commitment to the truth of God's Word. Amen. So, napakahalaga ng pagtitiwala sa Panginoon. Ano pa, kapatid? Last word. Sabi dyan, ito po tandaan natin, pag sinabi, pag nakita ninyong okay, magsabi kayo ng Amen. Our God is faithful. Amen. And we can trust in Him to lead us and care for us whatever situation in life we are going through. Amen. Praise God. Sabi dyan, we may not always understand His ways. Hindi mo kailangan maunawaan yung kaparaanan ni Lord. All you need to do is to trust God with all your hearts. But that's not a reason to trust in Him completely. Kailangan gusto ni Lord magtiwala ka ng buong puso. Kahit hindi mo siya naintindihan. It's written, narinig mo salita ng Diyos yan, paniwalaan mo yan. Guidance ng Panginoon. Hindi tayo mapapahamak. Amen? So, anong kailangan natin? Sabay-sabay tayo rito sa ating pagtatapos. 1, 2, 3. Trust in the Lord with all your heart and lean at your own understanding. Amen? So, sige po. Ilagay natin ang tiwala sa Panginoong Yesus. Huwag sa karunungan. Inayaya ko po ang batisan na tumayo. It is true, church. May maganda na kalaanan Diyos sa buhay natin. Kung susundin lang natin at magtitiwala tayo sa Panginoon ng buong puso, dadalhin niya tayo dun sa magandang bagay na inilaan niya. You will be satisfied. Amen. Kaya ngayon, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos at sinasabi niya mismo sa bawat isa sa atin, magtiwala ka ng buong puso at lubusan. At huwag na huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Kaya nawa po sa umagang ito, hindi lang ito maging isang awit, but let this be our life. Lord, I place my trust in you. In every victory, let it be said of me that my source of strength and hope is you, Christ alone. Sige po tayo lumapit sa umagang ito sa Panginoon na may buong pagpapakumbaba. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Amen. Let it be Christ alone. In Christ alone. Can we lift those hands to the Lord? I place my... Yes, Lord. Hear the voice of your people, O God. Pakinggan mo at tinig ng iyong mga anak. Amen. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the
source of strength. With all our heart, my source of, sing it with all your heart. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. With all our heart we sing. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Hallelujah, hallelujah. Sa Panginoong Yesus lang natin ilagak yung ating pagtitiwala ng buong puso. Kahit kaunti, huwag kang manangan sarili mong karunungan. Huwag mong ipagmalaki, huwag kang manangan sa mga kaalaman, wisdom ng mundong ito, kapatid. Because you give the devil a chance, walang magandang pupuntahan yung ating buhay. You will not be satisfied. Hindi mo ma-enjoy ang maiksing buhay sa mundo kapag hindi lubos ang pagtitiwala sa Panginoon. Men, yung ating kaluwalhatian ay matatagpuan lamang natin. It is because of the cross. Yung ginawa niya doon sa cross. Wala ka nang dapat gawin. Ginawa na ng Panginoon. All you need to do is to accept Him and trust Him with all your hearts, kapatid. At siya'y maghahari sa iyo. Trust God with all your hearts, kapatid. Ang tagumpay mo, kapatid, ay manggagaling lamang sa Panginoon because He is the source of strength. Yung strength mo, bibigayan. Hindi kayang makamit ang tagumpay ng sarili mong lakas. Amen? At ang Panginoon lang ang nagbibigay sa atin ng sapat na pag-asa para ikaw ay magtagumpay sa buhay. Father God in heaven, we give you praise. Salamat po, Lord. Help us to acknowledge what you have done on the cross, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Father God in heaven, for your love. Thank you for the grace by giving our Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoon, sa iyong sakripisyo, sa lahat ng paghihirap mo, sa lahat ng mga pagdurusa na ginawa mo doon sa krus, na naranasan mo para sa aming pagtitiwala sa iyo. Hindi kami mapahamak. Hindi magkaroon kami ng kaligtasan na magdudulot ng buhay na walang hanggan sa amin. Salamat, O Diyos, sa umagang ito. Nawa, matutunan na namin ngayong umaga ang lubos na pagtitiwala. Buong puso, hindi sa nguso, hindi kalahating puso. Magtiwala kami sa iyo ng buong puso, O God. At hindi na kami manangan pa sariling karunungan. At ano man ang aming mga plano, pinagkakatiwala namin sa iyo lahat, Panginoon. Sapagkat nandoon ang gabay ng banal na Espiritu. Nandoon ang tulong mo, Panginoon. Kaya Lord, salamat po. Help us to value our faith, our trust before you, God. Lord, muli, putulin mo ang ugat ang Espiritu at ugat ng pagtitiwala sa sarili naming karunungan. Tulungan mo, Lord, putulin mo ang ugat ng pagtitiwala at pananalig, Lord, sa wisdom ng mundong ito, Panginoon. Tulungan mo kami lahat na magtiwala sa iyo ng buong puso. Inukumit namin ang aming buhay sa iyo. Igawad mong habag at grasya sa oras na ito. Patawarin niyo po kami minsan pa sa lahat ng aming kasalanan sa pangalan ni Jesus. Linisin niyo po ang aming mga puso, espiritu at kaluluwa at ang aming buong buhay ng iyong banal na dugo, Panginoong Jesus. Pinagkatiwala namin at sinusuko ang aming buhay. Nagtitiwala kami sa iyo ng buong puso sa oras na ito. We give you praise, O God. Thank you for the strength. Thank you for the hope that will give us victory, O God. In Jesus' name. Everybody say amen. 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 Sige po, tayo may dumako sa ating communion. Amen. Kaya po, bakit tayo may communion? Bakit po natin ginagawa ito? Sapagkat ito yung source
Dito natin nararanasan ang kaluwalhatian ng Diyos, kapatid. Doon sa ginawa niya sa krus. Kung walang pagbibigay ng buhay doon sa krus, kapatid, hindi natin mararanasan ang kaluwalhatian. Walang tagumpay. Amen? Walang pag-asa ang buhay natin. But salamat sa ginawa ng Panginoon. Amen? Itaas po natin yung tinapay. Yan pong tinapay na yan, yan po ang katawan ng ating Panginoong Yesus na ibinigay niya doon sa krus. Kung saan, kapatid, ay nakaranas ng matinding kahirapan. But salamat, kapatid, sa katawan na yan. Kung meron kang karamdaman ngayon, angkinin mo, manalig ka. Kahit gaano kalala ang karamdamang meron ka sa katawan, yan man ay cancer or whatever it is, tanggapin mo ang kagalingan, sabi ng Panginoon, mula sa mga latay niya doon sa krus, kapatid. Ang lahat ay nagsisigaling sa kanyang karamdaman. Yan man ay spiritual. Angkinin mo ang kumpletong kagalingan sa iyong buhay. Sa pangalan ni Jesus. And let's partake with thanksgiving in our hearts. In Jesus' name. Thank you, Lord. Sige po, itaas po natin yung saro. Yung saro na yan, kapatid, yan ang dugo ng Panginoon. Yan po ang nabubo doon sa krus na kung saan naglinis ng napakarumi, napakaitim na kasalanan. Mga hindi at karumalduman na mga kasalanan natin sa buhay. Yan po ang naghugas, kapatid. Yan po ang sakripisyo ng Panginoon sa iyo at sa akin. Yan yung ginawa niya at wala na tayong gagawin pa kundi manalig lang ng buong puso. Tanggapin mo ngayon patuloy ang paglilinis sa lahat ng karumihan mo sa buhay sa pamagitan ng kanyang dugo. In the mighty name of Jesus, let's partake with thanksgiving. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father God, sa iyong pag-ibig, O Diyos. Salamat po sa iyong katapatan, sa katauhan ng aming Panginoong Yesus, sa aming pananalig, O Diyos. Siya ang grasya mo at pagpapala mo sa amin. Sa aming lubos sa pagtitiwala sa iyo, O Diyos, makakamit namin ang tagumpay. Salamat po sa katagumpayan sa araw na ito sa aming buhay. Salamat sa pagpapalaya, sa pagkagapos mo sa amin sa kasalanan. Salamat po sa pagpapalaya mo sa amin, Panginoon, sa pagkabulag, Panginoon, sa katotohanan. Salamat po sa pagwasak ng mga stronghold sa aming buhay. Thank you, Lord, for breaking every chain in our lives, O God. Thank you, Lord. I claim that your people will be free from the bondage of sin, O God. Thank you, Lord, for the victory sa araw na ito. We give you praise, O God, in Jesus' name. Everybody say amen. Amen, amen, amen. Sige po, tayo po'y dumako sa ating paghandog sa ating Panginoon. Taas po natin yung ating mga handog. Let's give kung na-bless ka, kapatid, ibigay mo yung the best na pasasalamat mo sa mga. Give your tithes and offering. Yan po yung command ng Panginoon at napakaganda ng pangako ng Panginoon. Father God in heaven, we give you praise. Salamat po. We claim your promises. Na Lord, you will pour out overflowing blessing. Hahawiin mo mga peste at salo sa aming mga hanap buhay, trabaho, sa mga pag-aaral. Salamat po, Panginoon, sa nag-uumapaw na pagpapala. Kiniklaim namin yan sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming pasasalamat. Ito po ang aming paghahayag ng pananampalataya at pag-ibig sa iyo. In Jesus' name, amen. Amen. Lahat ay tumayo. Palapakan mo si Lord. Salamat muli, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat, Lord, sa iyong mga itinuro sa amin. Salamat. Mula ngayon, magtitiwala kami ng buong puso at lubusan sa iyo, O Diyos. Sige po, tanggapin niyo biyaya ng Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and grant all your requests. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. God bless you. God bless you.